Pinalaya sa sariling pamamahay habang nagpapakasasa ang asawa at kabit sa yaman niya. Habang pilit siyang idinedeklarang baliw ng sariling biyenan, buong pusong tinatanggap ng pamilyang Linta ang tagapagmana sa labas. "Wala kang kwentang asawa, baog ka!" Mariing sigaw ni Marco. Ngunit mula sa abo ng pang-aabuso, babangon si Elena upang bawiin ang lahat. Paano niya dudurugin ang mga taong umagaw sa kanyang dignidad at kaligayahan? "I know, babe. Konting tiis na lang. Malapit na natin mapalayas ang baliw na yon." Excited na si Mama na makita ang apo niyang lalaki. Ang tunay na tagapagmana ko. Hindi tulad ng baog kong asawa. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa likuran ni Elena. Napatigil siya sa paghinga. Sa kanyang mga panginginig na kamay ay maingat niyang tinitiklop ang paboritong puting kamiseta ni Marco, ang mismong damit na pilit niyang pinaplansa kanina dahil alam niyang ito ang madalas itong isinusuot sa mga mahalagang pulong. Isang nakasusuyang kabalintunaan, habang ginugugol niya ang bawat segundo upang pagsilbihan ang lalaking ito, pinaplano na pala nito ang kanyang katapusan. Unti-unting bumagsak ang puting kamiseta sa malamig na sahig ng kanilang silid. Falang luhang pumatak, walang sigaw na namutawi sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumilika ng ingay. Ito ay isang tahimik na pagnanakaw ng hininga. Nanikip ang kanyang dibdib, tila dinaganan ng isang malaking bato. Ang pamilyar na amoy ng kanilang silid na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay biglang naging amoy ng isang malamig at nakapanlulumong puntod. Bakit ang mismong mga kamay na nag-aruga sa inyo ang siya ring ginamit ninyo upang kitilin ang aking kaluluwa? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, naghahanap ng kasagutan sa isang mundong nawalan ng kulay. Nagmula ang tinig sa telponong naiwang nakabukas ng bahagya sa ibabaw ng kama. Marahil ay nakalimutang patayin ni Marco nang pumasok ito sa banyo upang maligo. Nangiinig ang buong pagkatao ni Elena nang humakbang papalapit. Nang akmang kukunin niya ang telepono upang patayin ang tawag, aksidente niyang natabig ang isang nakatagong kahoy na lalagyan sa ilalim ng mesa ng kanyang asawa. Isang makapal na brown na sobre ang dumausdos palabas. Ang bahagyang pagkakabukas nito ay nagpakita ng mga dokumentong may selyo ng isang kilalang ospital. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na nag-udyok kay Elena na pulutin ito. Nang buklatin niya ang mga pahina, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Pangalan niya ang nakasulat sa unahan, Elena Navarro Velasco. Ngunit ang mga sumunod na salita ay nagpayelo sa kanyang mga ugat. Diagnosis: severe clinical depression with psychotic features. Recommendation: involuntary confinement at a psychiatric facility. Pekeng medical record. Nilagdaan ng isang doktor na ni minsan ay hindi pa niya nakakaharap. Ngunit ang mas nagpadilim sa kanyang paningin ay ang maliliit na sulat kamay sa gilid ng pahina. Isang matikas at pamilyar na kurba ng mga letra. Ang sulat kamay ng kanyang biyenan, si Doña Carmen. Nakasulat doon gamit ang pulang tinta ang mga salitang, "Tiyaking mananatili siyang nakakulong. Ang baog na yan ay walang karapatan sa mansyon." Mansyon. Ang 800 milyong pisong ari-ariya na ipinundar mula sa halaga ng buhay at siguro ng kanyang mga yumaong magulang. Biglang luminaw ang lahat. Hindi lang pangangaliwa ang nagaganap sa loob ng pamamahay na ito. Ito ay isang maingat, malupit at malagim na sabwata ng buong pamilyang itinuring niyang sariling dugo at laman. Pinalalabas nilang nasisiraan siya ng bait upang legal na mapabayaan ang kanyang mga ari-arian at malayang maipasok ang kabit ni Marco kasama ang batang nasa sinapupunan nito. Ang tunog ng mabibigat at sunod-sunod na hakbang papalapit sa pinto ang biglang bumasag sa kanyang pagkatulala. Mabilis at punong-puno ng takot na itinago ni Elena ang sobre sa ilalim ng salansa ng mga tuwalya sa loob ng kabinet kasabay ng pagbukas ng siradura.
Pumasok si Doña Carmen. Ang mukha nitong laging nakangiti sa harap ng mga kaibigan sa simbahan ay napalitan ng isang mapanghusgang tingin. Suot nito ang mga porselas na binili mismo ni Elena noong nakaraang buwan. Elena, iha, ano ba ang ginagawa mo riyan? Ang boses ng matanda ay may bahid ng nakasusuyang tamis, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa panliliit. Bakit hindi pa handa ang hapunan? Diyos ko, wala ka nangang silbi sa pagbibigay ng apo sa pamilyang ito. Pati ba naman sa pag-aasikaso sa asawa mo ay magiging pabigat ka pa? Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa amin. Kami ang kumupkop sa iyo noong naulila ka. Napadiin si Elena sa pagkagat sa loob ng kanyang pisngi habang pilit pinipigil ang matinding emosyon na bumabalot sa kanya. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili at lunukin ang bigat na nakabara sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Kung magpapadala siya sa galit na yon, lalo lamang nitong patitibayin ang peking dokumentong ipinapakita nila. Dahan-dahan siyang yumuko at ibinaba ang paningin upang maitago ang damdaming nagbabadya sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagsalita siya sa pinakamaingat at mahinahong tinig na kaya niyang gawin. Patawad po, Mama. Medyo sumakit lang po ang ulo ko. Bababa na po ako para maghain. Napaingos ang matanda at tinalikuran siya. Lumabas ng kwarto nang walang kahit anong salita ng pag-aalala. Nang marinig niya ang paglayo ng mga hakbang, napakapit si Elena sa gilid ng mesa upang suportahan ang sariling nanghihina. Humarap siya sa malaking salamin ng kabinet. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon. Namumutla, luhaan, at mukhang talunang-taluna. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang sarili, ang mga luha ng kahinaan ay unti-unting natuyo. Ang bawat hibla ng pagmamahal na inialay niya kay Marco sa loob ng 15 taon ay naging matatalim na bubog ng pot. Ginamit nila ang pinakamalalim niyang sugat, ang hindi niya pagkakaroon ng anak, upang patayin ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig sa takot, ay dahan-dahang kumuyom. Hindi niya ibibigay ang bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga linta na sumipsip sa kanyang buhay. Kailangan kong maging baliw sa paningin nila hanggang sa mawala ang lahat sa kanila. Ang tahimik na pangakong ito ay naiwan sa hangin kasabay ng pagsilang ng isang bagong Elena. Mula sa ibaba, ang mahinang kalampag ng mga kubyertos na inilalapag sa hapagkainan ay tila nag-aanyaya sa isang salu-salo na malapit nang maging kanilang huling hapunan. Ang mahinang pag-uumpuga ng mga porselanang pinggan at pilak na kubyertos ang tanging sumisira sa nakabibinging katahimikan ng malawak na hapagkainan. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang malaking mangkok ng kare-kare sa gitna ng mesa. Ang usok nito ay nagdadala ng halimuyak ng paboritong lutuin ng kanyang biyenan. Sa panlabas, siya ang perpektong asawa, tahimik, masunurin, at palaging inuuna ang pangangailangan ng iba. Ngunit sa ilalim ng kanyang namumutlang mukha ay isang kaluluwang pilit bumabangon mula sa pagkakadurog. Umupo si Doña Carmen sa kabisera. Ang pwesto na dapat sana ay kay Elena bilang may-ari ng 800 milyong pisong mansyon. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Inayos ang perlas sa kanyang leeg at nag-antada ng may labis na kabanalan. Panginoon, maraming salamat po sa masaganang biyayang ito. Panimula ng matanda, ang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis. Salamat po sa matagumpay na negosyo ng aking anak at sa isang buo at mapagmahal na pamilya na nananatiling tapat sa iyong mga utos. Naway patuloy ninyo kaming ilayo sa mga taong may maitim na budhi at walang silbi sa aming buhay. Amen. Para kay Elena, ang panalangin yon ay isang lason na idinikit sa pangalan ng Diyos. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang nakangiting mukha ng kanyang asawa, si Marco. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay abala sa pag-ihiwa ng karne para sa kanyang ina.
Ngunit hindi nakawala sa paningin ni Elena ang bahagyang pagyuko ni Marco. Sa ilalim ng makapal na salamin ng mesa, umiikot ang mahinang liwanag mula sa screen ng telepono nito na nakapatong sa kanyang hita. Pilit na pinakaalma ni Elena ang kanyang paghinga. Ang bawat pagpasok ng hangin sa kanyang baga ay tila pinong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Habang sumusubo ng pagkain, pasimpleng ibinaba ni Elena ang kanyang paningin. Sa isang mabilis na saglit, bago pa man ito maitago ni Marco, nabasa niya ang isang hindi pamilyar na pangalan na nagpadala ng mensahe. Si Sanchez. Walang ibang detalye, ngunit ang nagniningning na mga mata ni Marco habang palihim na nagbabasa ay sapat na upang kumpirmahin ni Elena na iyon ang babaeng magdadala ng tagapagmana sa pamilyang ito. Kumuha ng serbilyeta si Doña Carmen at pinunitong pinunasan ang gilid ng kanyang mga labi bago matalim na tumitig kay Elena. You look absolutely drained, Elena. Hanggang kailan ka ba magmumukhang ganyan? Lanta at walang kabuhay-buhay. Wika ng matanda, ang mga salita ay tila mga batong ibinabato sa kalmadong lawa. Sayang, ang ganda at laki ng mansyong ito kung wala man lang batang tumatakbo. I honestly don't know where Marco gets his patience. Kung ibang lalaki lang ang asawa mo, matagal ka nang iniwan sa pagiging baog mo. You should be endlessly grateful to him. Utang na loob mo sa pamilyang ito na hindi ka tumandang mag-isa dahil kinupkup ka namin noong naulila ka. Hindi gumalaw si Elena. Ang matatalim na salitang iyon ay hindi bago sa kanyang pandinig. Ngunit na yon, taglay na ng mga ito ang bigat ng katotohanan. Hindi siya kinupkop ng mga ito. Siya ang nagbigay sa kanila ng marangyang buhay na ngayon ay ginagamit nila upang tapakan siya. Ang paulit-ulit na pagpapaalala sa kanyang kapansanan sa pagdadalang tao ay isang sinadyang pang-aabuso upang unti-unting sirain ang kanyang kumpiyansa at palabasing siya ay nawawala sa katinuan. Bumuntong hininga si Marco at inabot ang ibabaw ng mesa upang hawakan ang malamig na kamay ni Elena. Ang ngiti sa mga labi ng lalaki ay tila isang perpektong maskara ng isang ulirang asawa. Hayaan niyo na po si Elena, Mama. Malambing na wika ni Marco habang pinipisil ang nanginginig na mga daliri ng kanyang asawa. Mahal ko siya. Kahit ano pa ang pagkukulang niya bilang babae, kahit hindi niya tayo mabigyan ng anak, hinding-hindi ko siya iiwan. Nanghako ako sa harap ng altar. Para sa pamilya natin to. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay parang makapal na lubid na unti-unting sumasakal sa lalamunan ni Elena. Ang init ng palad ng kanyang asawa, na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad, ay nagdudulot na ngayon ng matinding pandidiri na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ito ang lalaking nagpaplano ikulong siya sa isang pasilidad ng mga baliw, habang sa harap ng hapagkainan, ay nagkukunwaring isang martyr na walang kapintasan. Upang pigilan ang nagbabadyang paghikbi at ang luhang kanina pa nagiiinit sa gilid ng kanyang mga mata, ibinaba ni Elena ang kanyang libreng kamay sa ilalim ng mesa. Ikinuyom niya ito ng mariin. Ibaon niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa maramdaman niya ang hapdi at tuluyang pagbaon ng kuko sa kanyang laman. Ginamit niya ang pisikal na sakit upang gisingin ang kanyang diwa, upang pigilan ang sarili sa pagbuhos ng emosyon. Mas pipiliin ni Elena na kimkimin ang sakit ng mag-isa kaysa bigyan ang mag-ina ng kasiyahang makita siyang umiiyak o nagmumukhang mahina. Yun mismo ang hinihintay nila. Ang makita siyang unti-unting nawawalan ng kontrol sa sarili. Ngumiti si Elena. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Salamat, Marco. Maraming salamat sa pag-intindi. Pagkatapos ng hapunang iyon, na puno ng tensyon, naiwan si Elena mag-isa sa kusina. Ang patuloy na pag-agos ng tubig mula sa gripo ay tila naghuhugas din sa mga natitirang hibla ng kanyang pagiging sunod-sunuran.
Kusang loob niyang kinukuskos ang mga mamahaling plato. Iniisip kung paano niya lilinisin ang dumi na dinala ng pamilyang ito sa sagradong tahanan ng kanyang mga magulang. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga basang kamay, nagbigay ng mahinang hudyat ang kanyang telepono na nakapatong sa gilid ng lababo. Isang mensahe ang pumasok. Napatigil siya sa paghinga nang mabasa ang pangalan sa screen. Attorney Gabriel. Nabalitaan ko ang nangyayari mula sa isang kaibigan sa ospital. Nandito ako, Elena. Huwag kang lalaban ng mag-isa. Magkita tayo bukas. Isang mainit na luha ang tuluyang nakawala mula sa kanyang mga mata at pumatak sa screen ng telepono. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka mula sa bulsa ng kanyang apron. Sa pinakasulok nito, maingat niyang hinugot ang isang luma at medyo naninilaw na calling card. Ang pangalan ni Gabriel ay nakaukit doon, isang paalala mula sa nakaraan na hindi pa siya tuluyang iniiwan ng mundo. Sa gitna ng naglalagablab na impyerno ito, ang lumang calling card na iyon ang tanging magiging kalasag at susi niya tungo sa kalayaan. Isang tagong kapehan sa labas ng maingay na syudad ang naging saksi sa pagtatagpong muli ng dalawang kaluluwang matagal pinaglayo ng tadhana. Pilit na isiniksik ni Elena ang sarili sa pinakasulok na upuan, yakap-yakap ang kanyang lumang bag na tila iyon na lamang ang natitirang harang sa pagitan niya at ng malupit na mundo. Ang bawat pagpasok ng mga customer ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Natatakot na baka may nakakakilala sa kanya at isumbong siya kay Marco. Ngunit ang takot na iyon ay unti-unting napawi nang magbukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may matikas na tindig. Si Gabriel. Ang kanyang maayos na kasuotan bilang isang abogado ay hindi nakapagtago sa lambot at pamilyar na init ng kanyang mga mata nang magtama ang kanilang paningin. Hindi na kinailangan pang magsalita ni Elena. Sa unang sulyap pa lamang, nabasa na ni Gabriel ang lalim ng pighati at pagod sa mga mata ng babaeng lihim niyang minahal noon pa man. Umupo si Gabriel sa tapat niya. Walang pag-aalinlangan, walang husga. Tanging isang matibay na presensya na matagal lang inasam ng pagod na puso ni Elena. Nanginginig ang tinig na ikinuwento ni Elena ang lahat ng kanyang natuklasan. Ibinahagi niya ang bawat salitang nakaukit sa peking dokumentong nakita niya sa ilalim ng drawer ni Marco, ang malagim na planong ikulong siya sa isang psychiatric facility, at ang matalim na sulat kamay ng kanyang binan na nagpapatunay sa sabwatan ng pamilya upang agawin ang kanyang 800 milyong pisong mansyon. Tahimik lamang na nakikinig si Gabriel. Ngunit ang kanyang panga ay unti-unting tumigas dahil sa pinipigilang galit. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw habang mariing nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nararapat tratuhin bilang isang reyna ay ginagawang basahan ng mga taong walang utang na loob. They won't get away with this, Elena. Mahinahon, ngunit may diin na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay isang matibay na angkla sa gitna ng bagyo ni Elena. We will file for legal separation. Hindi nila makukuha ang mansyon mo, pero kailangan nating maging matalino. Kailangan mong magpanggap na walang alam. Let them think they are winning the game hanggang sa makuha natin ang lahat ng ebidensya magdidiin sa kanila. Tumango si Elena. Subalit ang matinding takot at pangungulila ay patuloy na nagpapakatal sa kanyang buong katawan. Napansin ni Gabriel ang walang tigil na panginginig ng mga daliri ni Elena na nakapatong sa ibabaw ng mesa sa halip na hawakan ang balat ng babae at manghimasok sa kanyang personal na espasyo. Marahan at maingat na itinulak ni Gabriel ang kanyang mainit na tasa ng kape palapit sa mga palad ni Elena. Ang tahimik na pagbibigay ng init na yon ay isang walang salitang pangako na hindi na siya mag-iisang haharap sa laban. Naramdaman ni Elena ang pag-apaw ng isang maliit, ngunit mainit na tibok ng pag-asa sa kanyang nanlalamig na dibdib. May isa pa akong kailangang sabihin sa iyo. Patuloy ni Gabriel habang inaayos ang kanyang mga papeles. Ang kanyang paningin ay naging mas seryoso.
Bago pa man tayo mag-usap at bago mo pa matuklasan ang lahat ng ito, may matagal na akong iniimbestigahan tungkol sa pamilya ni Marco. May mga malalaking halaga ng pera na palihim na inilalabas mula sa kumpanya, papunta sa isang account na hindi nakapangalan sa asawa mo. Malalim ang ugat ng panulokong ito, Elena. Ang pagtuklas na iyon ay nagbigay ng bagong lakas kay Elena. Hindi lamang pala emosyonal na panluloko ang ginagawa ni Marco, kundi isa ring malawakang pagnanakaw. Nagpasalamat siya kay Gabriel at nangakong susundin ang bawat hakbang na binalangkas nito. Kinahapunan, bumalik si Elena sa mansyon na may baong bagong tapang na ikinubli niya sa likod ng kanyang mapagkunwaring kahinaan. Maingat niyang inakyat ang malapad na hagdanan patungo sa kanyang kwarto, handang ipagpatuloy ang pagiging isang sunod-sunurang manugang at asawa. Ngunit bago pa man niya maitulak ng tuluyan ang pinto ng kanyang silid, nahagip ng kanyang paningin ang isang eksenang nagpatigil sa pan-ikot ng kanyang mundo. Ang pinto ay nakaawang. Sa loob, nakatayo si Doña Carmen sa harap ng pribadong taguan ni Elena. Abalang-abala ang matanda sa pagkalikot at pagsubok na buksan ang malamig na bakal ng vault. Pilit na pinakalma ni Elena ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala mula sa kanyang tadyang. Ang nakapanlulumong eksena ng kanyang biyenan na pinapakialaman ang malamig na bakal ng kanyang personal na vault ay sapat na upang mag-apoy ang kanyang kalamnan. Ngunit, muli niyang inalala ang paalala ni Gabriel. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging pinakamagaling na aktres sa entabladong ito. Umatras siya ng bahagya at sinadyang ibagsak ng mahina ang kanyang lumang bag sa sahig bago pumasok, nagbibigay ng hudyat sa kanyang pagdating. Kinusot niya ang kanyang mga mata at pilit na humikab, nagkukunwaring kagigising lamang mula sa isang mabigat na idlip. Mabilis na iniwas ni Doña Carmen ang kanyang kamay mula sa vault at walang gatol na dinampot ang isang basahan sa ibabaw ng kalapit na mesa. Ang mukha ng matanda ay mabilis na nagpalit ng anyo, mula sa isang magnanakaw na nahuli sa akto tungo sa isang inosenteng ina na nagmamalasakit sa kalinisan ng bahay. Naglilinis lamang ako ng alikabok dito, Elena. Mahinahong kasinungalingan ni Doña Carmen habang pinapagpagan ang ibabaw ng vault kahit na malinaw na wala itong ni isang mansa. Mabuti naman at gising ka na. Inabot ka na yata ng hapon sa pagtulog mo. May kailangan kang asikasuhin. Mula sa bulsa ng kanyang magarbong duster, inilabas ng matanda ang isang nakatuping dokumento at inihagis ito ng pabalang sa paanan ng kama ni Elena. Ano po ito, Mama? Malumanay at inosenteng tanong ni Elena. Kahit na sa unang sulya pa lamang sa pamagat, ay alam na niya kung ano ang nakasulat doon. Isang special power of attorney. Tumingin si Doña Carmen mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri at pagmamaliit. Kailangan niyan pirmahan na yun din para iyan sa negosyo ni Marco. Alam mo naman kung gaano siya nagpapakamatay sa pagtatrabaho para mabuhay ka ng marangya sa pamamahay na ito. Since you cannot provide him with a child, the least you can do is support his business ventures. Pirmahan mo yan para malipat sa kanya ang pamamahala ng mga ari-arian mo habang nagpapagaling ka sa sakit mo sa pag-iisip. Ito na lang ang pakinabang mo bilang asawa. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa nagdurugong sugat ni Elena. Ang tahasang paggamit ng kanyang kahinaan upang pilitin siyang isuko ang lahat ng kanyang karapatan ay isang kasamaang walang kapantay. Pilit siyang tinatanggalan ng halaga bilang isang tao. Ginagawa siyang isang palamuti na lamang na kailangang itapon. Ngunit ginamit ni Elena ang turo ni Gabriel. Sa halip na magalit, unti-unti siyang napakapit sa gilid ng kama at mariing hinilot ang kanyang mga sentido. Pinalabas niyang umatake ang kanyang matinding sakit ng ulo. Huminga siya ng malalim at pilit na ipinikit ang kanyang mga mata na tila nasisilaw sa liwanag ng hapon. Mama, patawad po! Nang hihinang tugon ni Elena
habang dahan-dahang umuupo sa gilid ng kama. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang noo. Bigla po kasing umikot ang paningin ko. Nahihilo po ako at parang naduduwal. Baka po hindi ko maintindihan ang pipirmahan ko ngayon. Pangako po, bukas na bukas pagising ko, pagkaliwanag ng isip ko, lalagdaan ko po ito para kay Marco. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Doña Carmen. Tila hindi ito kumbinsido, ngunit wala itong magawa kundi ang pumayag. Alam ng matanda na mas delikado kung pumirma ang manugang nang hindi maayos ang lagda at baka muestyunin pa ito sa bangko. Siguraduhin mo lang, Elena. Huwag mong idahilan sa akin yung sakit-sakitan mo bukas. Tandaan mo, pamilya namin ang bumubuhay at nagtitiis sa'yo. Tumalikod ang matanda at naglakad palabas ng silid. Bago pa man tuluyang sumara ang pinto, umangat ang paningin ni Elena. Sa gitna ng kanyang pagpapanggap na nanghihina, iginawad niya ang pinakamatamis at pinakamaamong ngiti sa kanyang biyenan. Ngunit sa likod ng maamong mukhang iyon, ang kanyang puso ay tahimik na sumisigaw ng sumpa. Isang sumpa na dudurugin niya ang mga kamay na nagtatangkang magnakaw ng kanyang kinabukasan. Nang matiyak niyang mag-isa na lamang siya at wala nang nakamatyag, mabilis na nawala ang kanyang pagpapanggap. Pinulot niya ang manipis na dokumento sa ibabaw ng kama. Tinitigan niya ang mga letrang nakalimbag dito. Muling pumasok sa kanyang isipan ang isang malaking katanungan na hanggang ngayon ay balot ng misteryo. Ano nga ba talaga ang negosyo na laging idinadahilan ni Marco tuwing gabi? Sa tuwing aalis ito ng 10 oras, laging malalaking kliyente ang sinasabi nitong kakatagpuin upang mapalago ang kanilang pera. Ngunit kaninong bulsa napupunta ang pera at anong klaseng transaksyon ang nangangailangan ng dilim at palaging inililihim sa kanya? Kinahapunan, upang panatilihin ang imahe ng isang masunuring asawa na walang kaalam-alam sa mga nangyayari, lumabas si Elena patungo sa garahe. Kusang loob niyang nilinis ang sasakyan ni Marco, isang gawaing madalas niyang inako noon upang maipakitang nagmamalasakit siya sa mga gamit ng asawa. Habang nagpupunas ng alikabok sa loob ng sasakyan at inaayos ang mga nakakalat na papeles sa upuan, iniabot niya ang kanyang kamay sa pinakailalim ng passenger seat upang kunin ang isang nahulog na barya. Ngunit sa halip na malamig na bakal, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang nakatuping papel na sadyang isiniksik sa pinakamasikip na siwa ng upuan. Napakunot noo si Elena. Hinugot niya ito at dinala sa liwanag. Isa itong resibo mula sa isang sikat at mamahaling tindahan ng mga alahas. Nakasaad doon ang pagbili ng isang kwintas na may diamante na nagkakahalaga ng higit sa 100,000 piso. Petsa ito noong nakaraang linggo. Wala siyang natatanggap na ganitong alahas at tiyak na hindi rin ito para sa kanyang binan dahil wala itong suot na ganoon. Ngunit ang tunay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang isang maliit at makintab na papel na nakaipit sa loob ng resibo. Nang buklatin niya ito, tila tuluyang gumuho ang huling haligi ng kanyang pag-asa. Nawala ang kanyang hininga at naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito ay isang itim at puting imahe ng sanggol sa ultrasound. Kinaumagahan, balot ng isang malagim na pagpapanggap ang buong mansyon. Nakasuot ng paboritong puting bestida si Doña Carmen, mahigpit na hawak ang kanyang mamahaling rosaryo habang mahinahong nagpapaalam kay Elena. Ayon sa matanda, dadalo sila ni Marco sa isang 3 araw na religious retreat sa labas ng syudad upang taimtim na ipanalangin ang di umano'y lumalalang kalusugan ng isip ng manugang. Ang bawat salita ng panalangin na lumabas sa bibig ng binan ay isang matalim na panunuya. Ngunit nanatiling nakayuko si Elena. Maingat niyang inayos ang kwelyo ni Marco. Iginawad ang huling ngiti ng isang masunuring asawa at hinayaan silang umalis lulan ng kanilang magarbong sasakyan. Nang matiyak niyang tuluyan ng nakalabas ang mag-ina at abala ang mga kasambahay sa likod ng bahay, mabilis na tinungo ni Elena ang pribadong opisina ni Marco sa ikalawang palapag. Ginamit niya ang susing palihim niyang itinago noong nakaraang buwan.
Sa loob ng tahimik at madilim na silid na amoy, kape at lumang papel, kinuha niya ang maliit na scanner na ibinigay ni Gabriel. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit mabilis at maingat niyang kinopya ang bawat pahina ng mga bank statements at lihim na transaksyon na nakatago sa ilalim ng mga patong-patong na folder ng negosyo. Habang patuloy siyang naghahalungkat sa pinakasulok ng pinakamababang drawer ng mesa, nahagip ng kanyang mga daliri ang isang makinis at mamahaling kahon ng pabango. Kapareho ito ng tatak na binibili ni Marco tuwing nagpupunta sila sa ibang bansa. Ngunit hindi iyon kailanman iniregalo sa kanya. Subalit ang mas nakadurog sa kanyang dibdib ay ang isang nakatiklop na kulay rosas na papel na nakasingit sa ilalim ng kahon. Nang buklatin niya ito, sumingaw ang matapang at matamis na amoy ng pabango na madalas niyang maamoy sa mga damit ni Marco tuwing umuuwi itong gabi na. Isa itong liham. Binasa niya ang mga letrang nakasulat ng may labis na kalandian. Mama Carmen, thank you so much for the warm welcome. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihan ninyo sa pagtanggap sa akin bilang tunay na manugang at sa magiging apo ninyo. Wala na po akong mahihiling pang iba, kundi ang makasama ang pamilya natin ng buo. See you soon, Clara! Ang liham na iyon ay isang malakas na sampal na tuluyang gumising sa kanyang natitirang kahibangan. Hindi lamang ito kasalanan ng pagkakaroon ng kahinaan ng laman. Ito ay isang detalyado at walang awang pagtanggap ng buong pamilya sa ibang babae. Habang siya ay pinagmumukhang tanga at hinihintay na tuluyang mabaliw sa loob ng mismong pamamahay na ipinundar ng kanyang mga magulang. Ang lason ay hindi nagmumula sa labas. Matagal na itong nananalaytay sa loob ng kanyang sariling tahanan. Mabilis na ipinadala ni Elena ang mga larawan ng ebidensya at ng liham kay Gabriel gamit ang kanyang telepono. Habang inililipat ang mga dokumento, napansin niya ang isang nakapagtatakang detalye sa mga talaan ng bangko. May isang napakalaking halaga ng pera na palagiang inililipat sa isang hindi kilalang account tuwing kinsenas ng buwan. Ang pangalan ng tumatanggap ay nakatago sa isang dummy corporation. Hanino napupunta ang perang ito na walang awang kinukuha mula sa pondo ng kanyang mansyon at mga negosyo. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha, mabibigat na bumabagsak sa ibabaw ng makinis at malamig na mesa ng kanyang asawa. Matinding pandidiri sa pagtataksil ng buong pamilya ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ito na ang huling pagpatak ng kanyang luha para sa isang kasal na matagal na palang patay at nabubulok. Maingat niyang kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa. Kuskos ng kuskos, pinunasan niya ang bawat patak ng luha at anumang mansang iniwan nito sa mesa. Tiniyak niyang walang kahit anong bakas ng kalungkutan ang maiiwan sa silid na iyon. Walang sinuman sa kanila ang may karapatang makakita ng kanyang kahinaan. Dahil simula sa araw na ito, ang kanyang luha ay magiging sandata. Ayusin na sana niya ang mga huling folder upang ibalik ang lahat sa dati nang biglang umilaw ang monitor ng CCTV camera sa gilid ng silid, nagpapakita ng feed mula sa labas. Ang unti-unting paghihiwalay ng malaking bakal na gate ng mansyon ay naghatid ng matinding kilabot sa kanyang gulugod. Bumalik si Marco, mas maaga kaysa sa inaasahan, at hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babaeng nakasuot ng hapit na damit. Malagkit ang pagkakahawak sa braso ni Marco habang naglalakad papasok ng bahay. Si Clara. Ang babaeng nagdadalang tao sa anak ng kanyang asawa, ngayon ay walang hiyang tumatapak sa mismong sahig ng kanyang pinaghirapang mansyon. Mabilis pa sa kidlat na ibinalik ni Elena ang lahat ng folder sa loob ng drawer at inilak ang computer. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Tila nanigas ang kanyang mga binti. Ngunit pinilit niyang ihakbang ang mga ito patungo sa pinakamadilim na bahagi ng opisina, sa likod ng malalaking kabinet na gawa sa makapal na kahoy. Ilang saglit lamang ay narinig niya ang pag-alingaw-ngaw ng mga hakbang sa pasilyo papalapit sa pintuan. Ang mga boses na nag-uusap ay parang yelong tumutusok sa kanyang mga tainga.
Wow, babe! Ang ganda naman ng bahay natin! Malandi at matinis na wika ng babae mula sa labas ng nakasarang pinto. Ang tawa nito ay isang matalim na patalim na humihiwa sa natitirang dignidad ni Elena. Siyempre, para sa inyo, yan ang baby natin. Puno ng pagmamalaking sagot ni Marco, ang boses ay nagtataglay ng lambing na matagal nang ninakaw mula kay Elena. Konting tiis na lang, Clara. Malapit na nating mapirmahan ang papeles para mapunta sa akin ang buong pamamahala ng mga ari-arian niya. Kapag nangyari yon, tuluyan na nating maipapasok sa mental hospital ang baliw na yon. This mansion will be exclusively ours. Napatakip si Elena ng sariling bibig gamit ang magkabilang kamay upang pigilan ang anumang tunog na maaaring makawala mula sa kanyang lalamunan. Ang asawa niyang nagdahilan ng isang sagradong retreat ay nandito pala upang ipagmalaki ang ninakaw na palasyo sa kanyang kabit. Unti-unting lumayo ang mga hakbang patungo sa direksyon ng hagdanan, paakyat sa master bedroom. Ang mismong kwarto kung saan inalay ni Elena ang 15 taon ng kanyang katapatan na matiyak niyang nasa itaas na ang dalawa at abala sa kanilang kalapastanganan, dahan-dahang lumabas si Elena mula sa kanyang pinagtataguan. Ginamit niya ang hagdan sa likod ng bahay na madalas daanan ng mga kasambahay na ngayon ay pinauwi muna ni Marco para masolo ang mansyon. Paglabas niya ng pinto patungo sa likod bahay, sinalubong siya ng isang malamig at walang awang buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikisimpatya sa paghagulgol ng kanyang kaluluwa. Tumakbo si Elena, basang-basa, pinipilit na huwag lumingon sa bahay na matagal niyang tinawag na tahanan. Ang bawat patak ng ulan ay humahagupit sa kanyang mukha, naghuhugas sa kanyang mga luha, ngunit hindi sa sakit na nag-uugat sa kanyang dibdib. Tumakbo siya hanggang sa dulo ng kalye, kung saan nakaparada sa madilim na sulok ang sasakyan ni Gabriel. Nang mabuksan niya ang pinto at makapasok sa loob, tuluyan ng bumigay ang kanyang katatagan nang hina ang kanyang mga tuhod at bumagsak ang kanyang ulo sa kanyang mga palad. Isang mapait at tahimik na pag-iyak ang kumawala sa kanya. Ang uri ng pag-iyak ng isang taong inubusan na ng lahat ng pag-asa. Walang sinabi si Gabriel. Hindi siya nagtanong o humingi ng paliwanag. Kinuha lamang niya ang isang tuyong tuwalya mula sa likod ng upuan at marahang ipinatong ito sa nanginginig na balikat ni Elena. Sa halip na yakapin siya at samantalahin ang kanyang kahinaan, pinanatili ni Gabriel ang isang tahimik at matibay na presensya sa kanyang tabi. Habang nakaupo sila sa loob ng madilim na sasakyan na pinapalu ng malakas na ulan, marahang isinandal ni Gabriel ang kanyang malapad na balikat sa nanginginig na balikat ni Elena. Isang simpleng pagdampi, ngunit nagdala ito ng isang nakapapawing init na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa unang pagkakataon matapos ang tila walang hanggang bangungot, naramdaman ni Elena na may isang taong totoong nagpapahalaga sa kanyang buhay. Hindi dahil sa kanyang pera, hindi dahil sa kanyang kakayahang magkaanak, kundi dahil siya ay siya. Ligtas ka na dito, Elena. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay isang malambot na kumot na bumabalot sa giniginaw na puso ni Elena. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nabasag nang mapansin ni Gabriel ang isang nakakapasong liwanag mula sa kanyang rearview mirror. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Isang itim na sasakyan, ang kanina pa nakahinto sa hindi kalayuan. Tila nagmamasid sa kanila mula sa dilim ng ulan. Bago pa man siya makapagsalita upang bigyan ng babala si Elena, biglang nagliwanag ang screen ng telpono ng babae. Ang pangalan ni Marco ang nakapaskil sa screen. Kumurap si Elena. Pilit na pinatitibay ang sarili bago sinagot ang tawag. "Babe, nasaan ka?" Bungad ng boses ni Marco mula sa kabilang linya. Ang tono nito ay nagkukunwaring nag-aalala, ngunit may nakatagong lamig na nagpatayo sa mga balahibo ni Elena. "Umuwi ka na. Nandito ako sa bahay. Nakansela ang retreat namin. Kailangan mo nang inumin ang gamot mo."
ang gamot. Ang lason na pilit nilang ipinapainom sa kanya upang tuluyan siyang mawala sa sarili. Tiningnan ni Elena si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong tuklas na katapangan. Sa ibabaw ng kanyang nightstand sa loob ng mansyon, naghihintay ang malamig na bote ng gamot na magiging saksi sa susunod niyang hakbang sa laro ng kamatayan. Sa harap ng salamin sa banyo, pinagmamasdan ni Elena ang kanyang refleksyon. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa isang bagong uri ng apoy. Isang lamig na hindi na matitinag ng kahit anong pananakot. Nang pumasok siya sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isang nakasusuyang katahimikan na tila humihigop ng kanyang hininga. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang asawang nag-aalala. Saan ka ba nanggaling, Elena? Alam mong kailangan mo ang gamot mo. Masyado nang nagiging madalas ang iyong mga pagkabalisa at pagkawala sa sarili. Wika nito habang inaabot ang isang basong tubig at isang maliit na kapsulang puti. Tinitigan ni Elena ang gamot. Alam niyang ito ang lason na unti-unting nagpapahina sa kanyang isipan. Ang chemical na plano nilang gamitin upang patunayan sa korte na siya ay hindi nakarapat-dapat humawak ng kanyang sariling buhay at yaman. Dahan-dahan niyang kinuha ang kapsula. Sa isang mabilis na paggalaw na tila isang magic trick, ipinasok niya ito sa ilalim ng kanyang dila habang isinusubo ang tubig. Nilunok niya ang tubig ng may sapat na ingay at nang iluwan niya ang kanyang dila ay wala na ang gamot. Itinago niya ito sa isang lihim na sulok sa ilalim ng kanyang dila at pagtalikod ni Marco ay mabilis niya itong iniluwa sa lababo at pinadaloy ng tubig hanggang sa mawala ito sa paningin. Mas mabuti na ang pakiramdam ko, Marco. Mahinang tugon ni Elena. Ang boses ay puno ng tamis na tila asukal na nakamamatay. Pasensya na kung nag-alala ka. Gusto ko lang talagang magpahinga. Lumapit si Elena kay Marco, marahang hinaplos ang pisingi nito at inilapat ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Ang pintig ng puso ni Marco ay mabilis, isang hudyat ng kanyang sariling kaba. Mumiti si Elena sa sarili. Natatakot ka rin pala. Bulong ng kanyang isipan. Marco, naisip ko lang. Panimula ni Elena habang nakatingala sa asawa. Dahil sa mga nangyayari, baka mas mabuting ipagdiwang natin ng magarbo ang ika-65 kaarawan ni Mama. Ibigay natin sa kanya ang party na matagal na niyang ninanais. Bilang pasasalamat sa inyong lahat sa pag-aaruga ninyo sa akin sa kabila ng aking mga pagkukulang. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kaarawan ni Doña Carmen ang perpektong pagkakataon upang ipakita sa lipunan ang kanilang pagiging isang maayos na pamilya at ang perpektong pagkakataon upang pilitin si Elena na pirmahan ang mga legal na dokumento sa harap ng maraming saksi. Talaga, babe? Sigurado ka? Oo naman. Sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na nagningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Gusto ko lang na maging masaya kayo. Para sa pamilya natin ito. Pagkatapos ng usapang iyon, nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ni Marco, palihim na kinontak ni Elena si Gabriel. Gamit ang isang burner phone, ipinarating niya ang kanyang plano. Hindi na siya magiging biktima. Siya na ang magiging direktor ng sarili nilang pagbagsak. Sa kabila ng madilim na hardin ng mansyon, habang nakadungaw si Elena sa bintana, tinitigan niya ang mga namumukadkad na bulaklak. Alam niyang sa mga susunod na araw, ang mansyong ito ay mapupuno ng musika, tawanan at pagpapanggap. Ngunit ang bawat nota ng musika ay magiging himig ng kanilang pagkakabuwag. Ang bawat baso ng alak ay magiging lason ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mga mukha ni na Marco at Doña Carmen sa araw ng party. Ang mukha ng mga taong akala ay sila ang manunungkit ng ginto. Ngunit ang mismong gintong iyon ang magiging kadenang hahatak sa kanila tungo sa kailaliman ng kahihiyan. Ang ganda ng gabi, di ba?
Bulong ni Elena sa sarili, habang ang anino ng isang malaking pagbabago ay unti-unting lumalalim sa bawat sulok ng mansyon. Abalang-abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa ika-65 kaarawan ni Doña Carmen. Ang bawat sulok ng malawak na sala ay napuno ng mga mamahaling bulaklak at kumikinang na mga dekorasyon na sadyang ipinadala ni Elena mula sa pinakamahusay na supplier sa lungsod. Sa bawat pag-utos ni Doña Carmen sa mga kasambahay, ang boses dito ay puno ng kayabangan, tila isang reyna na wala na makatatalo sa kanyang kapangyarihan. Elena, iha, siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng mansyong ito. Utos ng matanda habang nakaupo sa kanyang silya, hawak ang listahan ng mga bisitang dadalo. Ayokong mapahiya sa harap ng ating mga kaibigan. Ito na ang gabi na magbabago sa lahat. Pagkatapos ng party, asahan mong pipirmahan mo na ang mga dokumentong maglilipat ng pamamahala ng mga ari-arian sa pamilya natin. Ngumiti lamang si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, isang dagat na walang anumang alon. Opo, Mama. Sisiguraduhin kong magiging perpekto ang lahat para sa gabing ito. Sa labas, sa madilim na bahagi ng garahe, lihim na nakipagkita si Elena kay Gabriel sa loob ng sasakyan nito. Ito ang pagkakataon para sa huling paghahanda. Inilatag ni Gabriel ang mga dokumentong kailangan ni Elena. Ang deed of donation. Ayon sa mga batas sa ipinaliwanag ni Gabriel, ang mansyon ay pag-aari ni Elena na minana mula sa kanyang mga yumaong magulang, kaya malaya niya itong maipapamahagi ng walang pahintulot mula sa kanyang asawa. Nanginginig ang kamay ni Elena habang hawak ang bolpen. Ang mansyong ito ay puno ng mga alaala ng kanyang kabataan, ng mga tawanan at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngunit sa bawat dingding nito, nararamdaman din niya ang dumi ng mga taong pilit na umagaw sa kanyang dignidad. Mas mabuting maging tahanan ito ng mga bata at inosente kaysa maging pugad ng mga ahas. Mahinang wika ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay tahimik na nakapatong sa likod ng upuan ni Elena, nagbibigay ng walang salitang suporta. Tumanggo si Elena. Pinirmahan niya ang dokumento. Sa bawat guhit ng bolpen, isang mabigat na tinik ang unti-unting nabubunot mula sa kanyang dibdib. Tapos na ang kanyang pagiging biktima. Kinagabihan, bago magsimula ang party, inihanda ni Elena ang pinakamainam na pagkain para sa hapunan ng pamilya. Pinanood niya mula sa malayo kung paano nagpakasasa si Marco at Doña Carmen sa bawat subo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman at kasiguraduhan. Hindi nila alam na ang bawat subo nila ay huling tikim na ng karangyang hindi na sa kanila mangtatagal. Sa kalagitnaan ng hapunan, nakarinig si Elena ng isang mahinang tunog mula sa telpono ni Marco sa ibabaw ng mesa. Pasimpleng sumulyap si Elena at nakita ang mensahe mula kay Clara. Excited na ako mamaya, babe. Kapag naging sa atin na ang mansyon, hindi na tayo magtatago. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pot na unti-unti nang nagiging isang malamig na kapayapaan. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na si Marco sa loob ng kanilang kwarto, hindi sinasadyang napakinggan ni Elena ang isang usapan ni Marco sa telpono sa loob ng banyo. "Huwag kang mag-alala, Clara." Bulong ni Marco. Ang boses ay puno ng kasamaan. Handa na ang ambulansya ng pribadong mental hospital na kinuha ni Mama. Pagkatapos ng party, mamayang gabi. Kapag napirmahan na niya ang mga papeles, isasakay na natin siya agad. Walang makakaalam, walang hahanap sa kanya. Napahawak si Elena sa pinto ng banyo. Ang huling piraso ng kanyang habag para sa kanyang asawa ay tuluyan ng nadlaho. Wala na siyang balak na maging maawain. Sa gabing ito, ang entablado ay handa na, at ang bawat bida sa kanilang sariling kasinungalingan ay maghaharap sa harap ng katotohanan. Umaga ng kaarawan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila humihinga ng kasinungalingan. Mula sa labas, ang mga dekorasyon ay mukhang perpekto, ngunit sa loob, ang bawat hakbang ni Elena ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pira-pirasong bubog.
Pagpasok niya sa silid ng kanyang biyenan, sinalubong siya ni Doña Carmen na may hawak na isang maliit at kumikinang na kahon. Elena, hiha. Wika ng matanda. Ang kanyang ngiti ay tila isang bitag na nakanghanga. Inabot niya ang isang mamahaling kwintas na di umano ay pamana ng pamilya. Ito ay isang simbolo ng pagtanggap ko sa iyo bilang tunay na anak. Pero kapalit nito, gusto ko sanang pirmahan mo na ang mga business papers na ipinagbili ni Marco mamayang gabi sa harap ng mga bisita. Ito na ang huling hakbang upang maging bahagi ka na ng tunay na pamilya namin. Tiningnan ni Elena ang kwintas. Ramdam niya ang lamig ng diamante sa kanyang balat habang isinusuot ito ni Doña Carmen. Sa loob-loob niya, alam niyang ang kwintas na ito ay kadena lamang ng kanyang pagkakabilanggo. Gayunpaman, pilit niyang ipininta ang pinakamalambot na ngiti sa kanyang mga labi. Maraming salamat po, Mama. Gagawin ko po ang lahat para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang bulwagan ay napuno ng mga kilalang tao sa lipunan. Ang mga taong dati ay humahanga sa kanilang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena si Gabriel na pumasok. Hindi ito nakasuot ng pormal na abogasya, kundi bilang isang matandang kaibigan ng pamilya, nagpapanggap na walang alam. Ang kanilang paningin ay nagtagpo sa isang maikling saglit, isang sulyap na puno ng pangako at pagtitiwala. Hindi nagtagal, pumasok sa bulwagan si Clara. Ang babaeng nakasuot ng hapit na damit na nagpapakita ng kanyang lumalaking tiyan. Ipinakilala siya ni Marco bilang isang malayong kamag-anak na galing sa probinsya. Ramdam ni Elena ang paningin ng mga tao, ang mga bulong-bulungan na nagsisimula ng kumalat. Buong kaplastik ang lumapit si Elena kay Clara, inabot ang kanyang kamay at binati ito ng may napakatamis na boses. Welcome sa aming tahanan, Clara. Maraming salamat sa pagdalo. Wika ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at mapagmatyag sa bawat pagbabago ng reaksyon ng babae. Naramdaman ni Elena ang matinding pagkapagod. Ang bawat sandali ng pagpapanggap ay nagdudulot ng matinding pagod sa kanyang puso. Ngunit sa tuwing mararamdaman niyang gusto na niyang sumuko, tinitignan niya si Gabriel sa malayo na nagbibigay sa kanya ng isang matatag na tanggo. Inayos ni Elena ang kurbata ni Marco sa harap ng malaking salamin. Habang ginagawa niya ito, tinitigan niya ang refleksyon ng lalaki sa salamin. Hindi na ito ang lalaking minahal niya noon. Ito na ang isang banyagang puno ng kasakiman at pagkukunwari. Sa labas ng gate, isang malaking bus ang dahan-dahang huminto sa madilim na bahagi ng kalsada. Hindi ito bahagi ng plano ni Elena para sa party. Ngunit ang pagdating nito ay nagbigay sa kanya ng huling kumpirmasyon na handa na ang lahat para sa malaking pagsabog ng katotohanan. Sa gitna ng bulwagan, kinuha ni Doña Carmen ang mikropono. Ang ingay ng mga bisita ay unti-unting namatay. Ang matanda ay tumingin kay Elena na may mapanghamong tingin sabay tingin sa mga bisita para sa isang espesyal na anunsyo. Ngayong gabi, panimula ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ay isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang pagkakaisa ng aming pamilya at ang bagong yugto ng aming mga negosyo. Humigpit ang kapit ni Elena sa gilid ng kanyang mesa. Ang matinis na ugong ng mikropono ay parang tunog ng isang sirena na nagbababala na isang napipintong unos. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay magtatapos at ang lahat ng katotohanan ay isisilang sa harap ng mga taong pinakaaayawan nilang makakaalam. Bago pa man makapagsalita ng tuluyan si Doña Carmen, marahang lumapit si Elena sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, tila isang mahinhin na manugang na nais lamang magbahagi ng isang salita ng pagpapasalamat. Ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo, ang bawat ugat ng kanyang pagkatao ay naghahanda para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng itinayo ng pamilyang Velasco. Inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ng matanda
na tila isang kusang loob na pagtanggap ng responsibilidad. Ang mga bisita ay tumahimik, ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Mama, sa iyong ika-65 kaarawan, nais ko sanang magbigay ng isang espesyal na regalo. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng isang kakaibang lakas. Hindi ito alahas at hindi rin ito pera. Ito ay isang bagay na inyong pinahalagahan sa loob ng mahabang panahon, ang inyong reputasyon at ang inyong dangal. Isinenyas ni Elena sa operator ang hudyat. Isang malakas na lagitik ang narinig sa buong bulwagan bago sumunod ang isang malinaw at walang halong tunog ng isang pag-uusap. Ang boses ni Doña Carmen at ni Marco ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Malinaw at detalyado. Ang usapan tungkol sa paggawa ng pekeng medical record, ang pagbabayad sa doktor, ang plano ng pagpapasok kay Clara sa bahay at ang malupit na hangaring ikulong si Elena sa isang pasilidad upang tuluyang maangkin ang mansyon. Namutla ang mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat, tila apoy na tumama sa tuyong damo. Si Doña Carmen, na kanina ay nakataas ang no, ay biglang nanginginig ang buong katawan. Si Marco, na nakatayo sa tabi ni Clara, ay nagtangkang agawin ang mikropono. Ngunit mabilis na humarang si Gabriel, ang kanyang katawan ay nagsilbing pader na hindi kayang malampasan. Ang bawat gwardiya na tinawag ni Gabriel ay nakaposisyon na sa paligid, sinisiguradong walang sinuman ang makakaalis nang hindi nalalantad ang katotohanan. Marco, pamilya ba ito? Tanong ni Elena. Ang kanyang paningin ay matalim na nakapako sa lalaki naging bahagi ng kanyang buhay. Ang pamilyang ipinaglalaban mo ay binubuo ng mga kasinungalingan at pagnanakaw. Si Clara, na kanina ay nagpapanggap na biktima, ay napaupo sa sahig at nagsimulang umiyak ng walang humpay. Ang eksena ay naging isang malaking iskandalo sa gitna ng mga matataas na bisita. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang naririnig. Ang mga matagal nang humahanga sa pamilyang Velasco ay unti-unting lumalayo, tila ayaw madamay sa dumi ng kanilang mga sikreto. Si Doña Carmen ay pilit na nagsasalita, nagpapaliwanag na hindi totoo ang naririnig. Ngunit ang boses niya ay nalulunod sa ingay ng mga nagtatawa ng bisita at sa matinding kahihiyan na hindi na matatanggal kailanman. Habang nagkakagulo ang paligid at pilit na nagpapaliwanag ang pamilya Velasco, nanatiling nakatayo si Elena sa gitna. Marahang humigop siya ng champagne sa kanyang hawak na baso. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga taong sumira sa kanya, kundi sa refleksyon ng baso kung saan nakikita niya ang pagkasira ng imperyong pilit nilang itinatag sa kasinungalingan. Ang bawat patak ng luha ni Clara at ang bawat bulyaw ni Marco ay nagsilbing musika para kay Elena. Ito ang katotohanan, ang pinakamalupit at pinakamagandang regalo na maaari niyang ibigay sa kanila. Sino ang susunod na magpapaliwanag? Tanong ni Elena. Ang boses ay kalmado at puno ng kapayapaan habang sa labas ng mansyon, ang mga ilaw ng mga sasakyang pampubliko ay nagsisimula ng magliwanag. Hudyat na hindi pa rito nantatapos ang lahat. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, inilabas ni Gabriel mula sa kanyang suot na vest ang isang makapal na sobre. Ang bawat mata sa loob ng mansyon ay nakapako sa bawat kilos niya. Hindi ito basta dokumento. Ito ang huling kuko sa kabaong ng pag-asa ng pamilyang Velasco. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinungaling ang babaeng yan. Conjugal property ang bahay na ito, sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan, pilit na kumakawala sa hawak ng mga gwardyang inarkila ni Gabriel. Hindi mo ako mapapaalis dito, Elena. Asawa mo ako. May karapatan ako. Nanginig ang mga labi ni Doña Carmen habang nakatingin sa paligid. Umaasang may kakampi sa mga bisitang dati ay yumuyukod sa kanila. Ngunit ang lahat ay umiiwas ng tingin, tila nakakakita ng isang nakakahawang sakit na ayaw nilang mahawaan. Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng entablado. Ang bawat galaw niya ay puno ng isang dignidad
na hindi kailanman kayang bilhin ng salapi. Marco, ang bahay na ito ay hindi kailanman naging conjugal property. Ito ay minana ko sa aking mga magulang bago pa man tayo ikasal. Ito ay aking paraphernal property. Inabot ni Gabriel ang dokumento kay Elena. Itinaas ito ng babae. Ipinapakita ang opisyal na selyo. At simula kahapon, ang mansyong ito ay hindi na pag-aari ng sinuman sa atin. Ito ay formal nang naipasa bilang donasyon sa tahanan ng Pag-asa Orphanage. Ang lahat ng mga legal na papeles ay handa na at naaprubahan na ng korte. Sa isang iglap, bumukas ang malaking bakal na gate ng mansyon. Hindi na mga bisita ang pumasok, kundi mga madre na nakasuot ng simpleng abito kasama ang 12-dosenang mga batang ulila na may hawak na maliliit na lubo. Ang bawat bata ay may mga matang puno ng kuryosidad. Hindi alam na sa gabing iyon, sila ang naging instrumento ng katarungan. Ngayong gabi, patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang bahay na ito ay hindi na magiging pugad ng mga kasinungalingan. Mula sa sandaling ito ay magiging tahanan ng mga batang walang naging pagkakataon na maranasan ang pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Bumagsak si Doña Carmen sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, habang ang mga madre ay nagsisimulang maglakad papasok. Si Marco, na dati ay matapang at mapagmataas, ay napaluhod sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mundo, ang mundong ipinundar niya sa pandaraya, ay tuluyang gumuho. Eksaktong 1 oras. Wika ni Elena, ang boses ay malamig na parang yelo. Para impakin ninyo ang inyong mga gamit. Pagkatapos nito, ang bawat sulok ng mansyong ito ay hindi na para sa inyo. Ipakita ang labasan. 1 oras ang lumipas na parang isang walang katapusang bangumot para sa mag-ina. Sa harap ng mga bisita, sa harap ng mga batang ulila na dati nilang kinukutya, pinalabas sila ng mga gwardiya-dala ang kanilang mga personal na gamit na nakasilid lamang sa mga lumang maleta. Ang bawat hakbang nila palabas ng gate ay may kaakibat na matinding kahihiyan. Si Clara, nang makita ang pagbagsak ng imperyo ni Marco, ay hindi nag-atubiling iwanan ang lalaki. Sumakay ito sa isang taxi na huminto sa labas ng gate. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan na unti-unting pumapatak mula sa madilim na langit. Naiwan ang mansyon na napuno ng liwanag at ngiti ng mga bata. Si Elena, sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon, ay nakahinga ng malalim. Lumapit ang isang maliit na batang babae at marahang hinawakan ang kamay ni Elena. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagguho ng isang maling nakaraan, naramdaman ni Elena na sa wakas, siya ay nasa tahanan na. Hindi sa isang mansyon, kundi sa isang lugar kung saan ang pagmamahal ay totoo at walang hinihintay na kapalit. Ilang buwan na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang wad na imperyo ng mga Velasco. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay balot ng lamig at pagpapanggap ay puno na ngayon ng mga kulay, boses ng mga bata at init ng isang tunay na pamilya. Si Elena ay hindi na ang babaeng laging nakayuko. Siya ngayon ang naglalakad sa harden na may hawak na libro, habang sa malayo ay naririnig ang tawanan ng mga ulilang bata na tinuturuan ng mga madre. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang masikip at madilim na inuupahang silid, si Marco ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan na ng mga punit-punit na basahan. Matapos siyang iwan ni Clara nang malaman nitong wala na siyang ni isang kusing, ang lalaking dati ay nagdidikta sa buhay ng iba ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Walang gustong tumanggap sa kanya sa trabaho dahil sa iskandalong kumalat sa social media. Si Doña Carmen naman ay naninirahan na sa isang maliit na bahay sa gilid ng simbahan na dati niyang pinagmamalaking pinaglilingkuran. Hindi na siya kinakausap ng mga dati niyang kaibigan sa lipunan.
Ang kanyang pagmamalaki na dati ay nakataas ng mataas ay unti-unti nang nilalamon ng kahihiyan at pangungutya ng mga taong dati ay kanyang hinahamak. Walang abogadong naniwala sa kanilang mga reklamo laban kay Elena dahil sa dami ng ebidensyang nakalap ni Gabriel. Sa loob ng mansyon, si Gabriel ang nagsisilbing kanang kamay ni Elena sa pagpapatakbo ng tahanan ng Pag-asa. Hindi na ito bilang isang abogado, kundi bilang isang matibay na haligi na tumutulong sa mga bata sa kanilang pag-aaral. Pinagmamasdan niya si Elena mula sa malayo habang nagtuturo ito sa ilalim ng matandang puno ng mangga. Ang babaeng dati ay pilit na nilalamon ng pighati ay tila isang anghel na bumalik ang ningning ng kanyang mga pakpak. Isang hapon, habang naglalakad sa gilid ng kalsada malapit sa gate ng mansyon upang mamili ng pagkain, nakita ni Elena ang isang lalaking tila hindi na pamilyar. Nakayuko ito, basang-basa ng ulan, at mukhang kaawa-awa. Si Marco. Tinitigan siya ni Elena. Sa bawat guhit ng mukha ni Marco, nakita niya ang lahat ng sakit at pagtataksil na idinulot nito sa kanya. Ngunit sa halip na makaramdam ng pot o awa, naramdaman ni Elena ang isang ganap na kawalan ng pakialam. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi na lumingon, hindi na huminto. Ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo, ay isa na lamang estranggero na hindi nakarapat-dapat sa kahit anong piraso ng kanyang oras. Iyon ang tunay na kahulugan ng kalayaan, ang hindi na maging bihag ng nakaraan. Sa hardin, habang papalubog ang araw, nilapitan ni Gabriel si Elena. Inabot niya rito ang isang tasa ng tsa. "Napagod ka ba?" tanong ni Gabriel. Tumingin si Elena sa papalubog na araw. "Hindi na, Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi na ako pagod. Pakiramdam ko na yun palang ako tunay na nakakahinga." Pinagmamasdan niya ang mga bata sa malayo. Ang kanyang pagiging baog ay hindi na isang sumpa, kundi isang pintuan na nagbukas upang maging ina siya ng daan-daang bata na nangangailangan ng pagkalinga. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naghilom na. Hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagtanggap na ang lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa liwanag. Naramdaman ni Elena na sa wakas, siya ay nasa tahanan na. Hindi na sa isang mansyon na puno ng ginto at kasinungalingan, kundi sa isang lugar kung saan ang pagmamahal ay totoo, dalisay, at walang hinihintay na kapalit. 2 taon ang lumipas mula nang magbago ang lahat. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila mas maliwanag, tila mas masigla ang bawat pagdaan ng hangin. Ngayon, ang tahanan ng Pag-asa ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patunay na ang pagmamahal na galing sa puso ang pinakamabisang gamot sa anumang sugat ng nakaraan. Sa gitna ng hardin, kung saan dati ay nagtatago si Elena upang umiyak, ngayon ay nagtatagpo ang tinig ng daan-daang bata na naglalaro sa ilalim ng matandang puno ng mangga. Nakaupo si Elena sa isang silya, pinagmamasdan ang bawat bata. Napagtanto niya na ang kanyang nakaraan, ang pananakit, ang pagtataksil, at ang hapdi ng pagiging baog ay hindi pala sumpa. Ito ay isang pintuan. Isang pintuang nagbukas upang maranasan niya ang isang uri ng pagiging ina na walang limitasyon sa dugo o pangalan. Lumapit si Gabriel, tangan ang isang maliit na baso ng tubig at isang pirasong papel na naglalaman ng mga bagong proyekto para sa foundation. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Sa loob ng 2 taon, ang bawat kilos ni Gabriel ay naging patunay ng kanyang katapatan. Hindi siya kailanman nagmadali, hindi siya kailanman nanghimasok, bagkus ay palagi siyang naroon, isang tahimik na sandigan. "Elena, handa na ang lahat para sa bukas na pagdiriwang ng anibersaryo ng foundation." Mahinang wika ni Gabriel habang nakatingin sa mga bata. Tumingin si Elena kay Gabriel at sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang liwanag sa kanyang mga mata. Napatawad na niya ang mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad na ito
ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa kanya sa kanilang kasamaan upang tuluyan na siyang makalaya. Ang kapayapaan na matagal niyang hinangad ay hindi na matatagpuan sa yaman, kundi sa kakayahan niyang harapin ang bawat umaga lang walang anumang bigat sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, kinuha ni Gabriel ang kamay ni Elena. Dahan-dahan, inilabas niya ang isang simpleng gintong singsing. Walang marangyang seremonya, walang ingay ng mga tao. Ang singsing na iyon ay sumisimbolo sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas dalisay kaysa dati. Hindi kita inaalok ng isang buhay na perpekto. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa katapatan. Ngunit inaalok kita ng isang buhay na totoo. Isang buhay kung saan ikaw ay igagalang, ipagtatanggol, at mahalin sa bawat araw na darating. Tinitigan ni Elena ang singsing. Ramdam niya ang init ng kamay ni Gabriel, ang mismong kamay na tumulong sa kanya noong siya ay lugmok. Sa puntong iyon, alam na niya ang sagot. Ang aral na naiwan sa lahat ng nangyari ay malinaw. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nakatali sa dugo. Ito ay nakatali sa paggalang, sa pagpili sa kabutihan, sa kabila ng lahat, at sa kakayahang magmahal muli ng walang pag-aalinlangan. Isinuot ni Elena ang singsing. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ang ngiti ng isang babaeng hindi na kailangang magpanggap. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ngunit para kay Elena, ito ang simula ng kanyang pinakamaliwanag na umaga. Ang nakaraan ay mananatiling aral. Ang kasalukuyan ay isang biyaya. At ang hinaharap ay isang blankong papel na susulatan nila ng isang kwentong puno ng pag-asa, katarungan, at wagas na pagmamahal. Ang lahat ng kirot ay naghilom na, at sa bawat tibok ng kanyang puso, tanging pasasalamat na lamang ang nananatili. Sa wakas, siya ay malaya. Sa wakas, siya ay tunay na masaya.